Kabanata 21, Problem. Tulala ako pagka-uwi dahil sa pinag-usapan namin ni Aries. My feelings for today felt like a roller coaster ride. May bakas ng kaunting luha sa aking pisngi pero ang gaan ng pakiramdam ko. Siguro dahil kahit paano, nasabi ko kay Aries ang mga pangamba ko. At higit sa lahat, nalaman ko rin ang mga iniisip niya. He stayed with me as I finished my work. Kinain din namin ang pagkaing ibinigay ng right wing. Nagkasya naman sa aming dalawa iyon dahil 3 klaseng ulam ang naroon at marami ang ipinabaong kanin. Hinatid niya ulit ako sa gate ng village at ngayong nakauwi na ako, tulala ako habang palapit sa study. Sinalubong kasi ako ng kasambahay at ipinatawag na naman daw ni Mami sa study. I opened the door and saw Mami, Tito Bernardo, and Kuya Bernard. Nakatayo si Kuya Bernard sa gilid ng cabinet, nakahalukip-kip at tanaw kay Mami. Mami is sitting on the swivel chair while Tito Bernardo is behind her, reading whatever's on her laptop. Good evening, I greeted and went straight to Mami for a kiss. Good evening, Relanie, si Mami. Kumain ka na ba, Iha? Si Tito Bernardo. I ignored his question and proceeded in front to ask more questions about being called here. Nag-overtime ulit ako, Ma'am. Is there a problem? I just want to know if you've been to any meeting. I sighed. Yes. You did? Bahagyang napaahon si Mami sa sagot ko. Nag-meeting kami ng team ko about sa mga procurement plans at dating records. But you didn't join a meeting yet with the Riago executives? Hindi pa, Ma'am. May usapan na ba tungkol sa mga real estate projects nila? Nagkaroon ba ng recession? Hindi ko pa po alam. Their corporate finances is now affected because of their failed projects. Dapat kita na iyon sa kanilang extensive real estate company. Talaga bang wala ka pang naririnig sa mga kasama mo sa trabaho? May I see your meeting schedule? I'll send it to you later. Wala naman po akong naririnig na problema at wala naman ding recession so far, Ma'am. What's the problem? Is it really that big? Medyo lito kong tanong. Kumalma siya at humilig muli sa upuan. Yes, it is. I just don't know why they aren't phased yet. Or maybe it's because the new project's head is the youngest son. His projects are failing and it will only be a matter of time now before he will need to sell a bit of his shares to recover. Si Ares, wala naman po akong narinig na ganoon. Baka nagkakamali ka, Mami. Tiningnan lang ako ni Mami at muli umahon ng kaunti sa upuan. Yes, you may be right. She sighed. Anyway, kumain ka na ba? Apo. Kumain na ako sa opisina. Okay, you must be tired. You may go now, Relanie. Thanks, Ma'am. Good night. Lumapit ulit ako para humalik. I glanced at Tito Bernardo, who smiled creepily at me. I'm happy you're choosing to still come home here, Iha. Hindi nga naman magandang bumukod ka at mamimiss ka namin ng mami mo. Bernardo, huwag na nating ipaalala sa kanya at mabuti nang hindi siya aalis. Saan ka ba dapat lilipat, Iha? Sana huwag mo nang ituloy yon. He smiled. Tama ang tito mo, Iha. Mas makakapagpahinga ka rito sa mansyon kumpara sa maliit na condo unit. I sighed. I'm tired and I didn't want to argue. Magpapahinga na po ako. Palabas ako ng study nang sumunod si Kuya Bernard sa akin. Nilingon ko siya nang sinarado niya na ang pintuan. Alam ko nakukulitan ka na kay tita at kay Dad, Relanie. Panimula niya. Tahimik siya kanina at nanonood lang sa amin. I sighed. Mahirap aminin pero tama siya. Hinarap ko siya at humalukip-kip habang tinatanaw. But I hope you try to understand, especially Tita Beatrice. She worked so hard for the company. Masaya siya na nakabalik na siya ngayon at gusto niyang ipagpatuloy ang naantalang plano. I did my best to push through what she wanted, like promised, but it's really difficult to reach the Riagos level of real estate company. Kaya ngayong nakabalik na si Tita, naintindihan ko kung bakit ginagawa niya ang lahat. She's risking everything, even the health of the De Albascapes. Alam ko naman yun, Kuya, but there are just things I don't agree with. Isa na roon ang pagbibili ni Mami sa mga new projects ng mga Riago. If she knows these projects are failing, why the need to buy them? She hopes she can recover it, that's all. Kumunot ang noo ko, hindi gaanong maintindihan iyon. Maintindihan ko kung marami din kaming ibang projects na babawi sa gastos na iyon, pero sa ngayon, wala at puro na lang liabilities ang lahat. Now that you're here, I'm glad that you can help.
That's why I am hopeful, Relanie. Having you in the VHRV office means we can now know what are the plans of the Riagos, lalo na tungkol doon sa naantalang project ng daddy mo. Iyon ang tututukan ni Tita Beatrice sa taong ito. Hindi ako nagsalita. I heard you went out with Ares last weekend. Totoo ba iyon? My eyes started at Kuya Bernard's. Hindi na dapat ako nagtataka kung paano niya nalaman iyon, pero bakit niya biglang isasali iyon sa topic ngayon? Bahagya akong kinabahan. Sa mga Cortez, I've learned all these years that Kuya Bernard is the only person that I could trust. Wala pa man siyang sinabi at wala pa man siyang kamalian, may nararamdaman akong pagdududa sa tanong niya. I feel uneasy and then dismayed that maybe I couldn't trust anyone after all. It hurt thinking about it, but I would be too mean to not give him the benefit of the doubt. What about it, Kuya? It was nothing. May kasunduan lang kami, kaya magkasama. Ayun lang naman. He laughed. Wala lang naman. I'm just saying that it's good that you're friends with him. Do you think he trusts you? Hindi ko na naman masagot. I don't even think about these things, and yet I get asked this way. I mean, hindi ba siya minsan nagtanong tungkol sa discrepancies sa plans at mga problema sa collaborative projects? No, Kuya. That's good. Tumangutango si Kuya Bernard at wala nang nasabi. I have so many questions. Marami ring biglang gumulo sa isipan ko, pero sa huli, pinili kong tumahimik. I will give him the benefit of the doubt, but that doesn't change the fact that I may not trust him with business things anymore. Sorry for stalling you. You must be tired. I nodded. Kung may problema ka sa trabaho o pinapahirapan ka ng mga riyago, magsabi ka lang. Napapansin ko ang madalas mong overtime. Hindi ka pa nag-iisang buwan. Trabaho lang naman, Kuya. At bakit naman ako pahirapan ng mga riyago? He shrugged and sighed. Like I said, Relanie, the Albascapes are their greatest competitor as of the moment when it comes to condo towers and buildings. Tita Beatrice's business's decisions isn't a secret. Alam mo namang gusto ng mami mo na maging numero 1 sa buong bansa. At ngayong pabagsak ang mga riyago, baka mainis sila sa'yo. Hindi naman yata sila ganun, Kuya. He laughed again. Let's just hope so. If you feel any injustice in your office, that might be it. Kahit sino naman siguro, matatakot at maiinis. In this case, Tita Beatrice also expressed her interest to buy shares from the VHRV once Ares Riagos projects fail. I gritted my teeth. Ares failing? Sounds next to impossible. I can imagine Hades failing more than Ares. Sa kanilang dalawa, si Hades yata ang mas pangungunahan ng emosyon. Ares is stoic and like a robot. He would never waver to anything. Anyway, sige na. I guess I just want to remind you that your mom is working hard. It would be nice if you could help us for her cause. I nodded, even though I really am not up for this. I doubt so many things. I have so many questions, but I can't trust them with it. Magpapahinga na muna ako, Kuya. Tanging nasabi ko bago umalis. Ano ba talaga ang gustong mangyari ng pamilya ko? Naintindihan ko na gusto ni Kuya Bernard na tumulong sa gustong mangyari ni Mami. Pero ano ba ang gustong mangyari ni Mami? To be the number 1 real estate developer of the country. We are far away from the Riagos real estates, especially that they are backed with many subsidiary companies and their corporate finances. But if they really are indeed having failing projects, then we might not be that far away from Mom's dream. Pero wala ba talagang paraan na makuha ni Mami ang gusto niya nang hindi nasasagasaan ng iba? Bakit pa kailangang maging masaya sa proyektong bumabagsak ang mga Riago? Can't our company be successful without pulling another company down? Hindi ako makatulog kahit pagod na. Kaya naman imbis na pilitin ang sarili, nasa kama na ako at nag-interior design na lang ng aking condo unit. Hindi pa nag-iisang oras ay napaahon ako nang narinig ang tunog ng pagkakagalaw ng door handle ko. I froze to watch it and saw it really move. Hindi iyon guni-guni lang. Mabilis kong nilapag ang laptop sa kama at kinuha agad ang Swiss knife sa drawer ko. My heart pounded fast and imagined Tito Bernardo's creepy smile. Dumaan din sa isipan ko ang tanong niya kanina tungkol sa paglipat ko. He didn't want me to go somewhere else, that's why he's always asking that question. At ang totoo, hindi iyon para kay Mami,
kundi para sa sarili niya. I gritted my teeth and suddenly thought about putting up a CCTV camera inside my room. Or maybe on the hallway. Magtatanong si Mami kung bakit ako magpapalagay, pero alam kong hindi niya naman ako pipigilan. Should I do that or just push through with the condo unit? Nagtatampo si Mami at alam kong hindi ko siya makukumbinsi, pero kung sasabihin ko sa kanya ang problema ko, maintindihan niya naman siguro. Kahit walang ebidensya? O mas mabuti bang may ebidensya ako? A bone-chilling slow knock was suddenly heard. Natigilan ako sa paglapit sa pintuan. Nakahanda na ang Swiss knife ko. Hindi ko iyon bubuksan pero inaamin kong nagulat ako na kumatok ang kung sino mang nasa likod noong pintuan. Iha? I heard Tito Bernardo's voice. Iritado kong tiningnan ang pintuan. Nagdilim bigla ang paningin ko. Gusto ko iyong buksan at agad ibigay sa kanya ang nararapat pero alam kong mali iyon. At may tsansa pang mapahamak lang din ako. I hated it. I hate all of this. I will surely tell Mommy one of these days but I wonder what her reaction will be. With all the problems in the company, I don't think she will take this immediately. Iha, I just wanna check on you. Nag-aalala kami ng mami mo sa'yo dahil lagi ka nag-overtime. Hindi halos marinig ang boses niya pero dahil nakalapit na ako sa pintuan, medyo malinaw iyon. I covered my mouth with my palm. Can you open the door, Relanie? Biglang lumamig ang boses niya. Kinilabutan ako. Pumikit ako ng mariin. Kaunting-kaunti na lang, pagbubuksan ko na ang pintuan at baka pa masaksak ko si Tito Bernardo. Sana huwag ka nang umalis dito, Iha. Hindi mo kaya ang mag-isa at mahal na mahal ka namin ng mami mo. Ayaw naming mapabayaan ka. Mas lalo nagdilim ang paningin ko. I hope you think this through, Iha. Ayaw ko lang na may masamang mangyari sa'yo. Nag-aalala ako sa'yo, Iha. Disgusted with him so much, I couldn't take it. Tumigil siya pero lumipas na ang ilang minuto, natili akong nakatayo. Nagdidilim ang tingin sa pintuan ko. Hawak-hawak ko ang Swiss knife, handang-handa sa lahat ng gagawin. I was up all night. I couldn't sleep a bit. I didn't want to. Tinapos ko ang interior design ng condo unit ko at buo ang loob na kinabukasan ay kukumprontahin ko si Tito Bernardo sa harap ni Mami para hindi siya makatanggi. Hindi na ako nagbe-breakfast at umaalis na agad tuwing umaga. Pero sa araw na iyon, hinintay ko talaga silang bumaba. Nasa hapag na ako, hindi pa kumakain para lang hintayin si Mami at Tito Bernardo. Nakapagbihis na ako at handa na sanang umalis. Natanaw ko si Mami na sinusundan ng isa sa mga sekretarya niya. May ipinapakita ito sa iPad. Nakasunod si Tito Bernardo na bahagyang nagulat nang natanaw ako sa kabisera ng mahabang lamesa. I glared at him. He only smiled a bit and proceeded to sitting beside Mami's chair. Nagulat pa si Mami nang natanaw ako. Iniwan niya muna ang sekretarya at humalik sa akin. Good morning. You never eat breakfast. I'm surprised you're here this morning. I have something to tell you. Seryoso kong sinabi kahit na lumingon si Mami sa kanyang sekretarya at mukhang may importanteng pinag-uusapan. Medyo nagulat siya sa diretso kong sinabi. Natanaw ko si Tito Bernardo na umiinom ng tubig at medyo kabado. Naupo si Mami sa kabilang kabisera at ibinigay sa akin ang buong atensyon. What is it? Last night, Tito Bernardo went to my room. Mami's eyes narrowed as she waited for anything else. Pero iniisip ko sa sinabi ko lang na iyon, dapat na siyang maalarma. He tried to open my door but he wasn't successful because I have multiple locks. At alam kong siya iyon dahil nagsalita siya. Hindi ba, Tito? Tito Bernardo sighed boredly. Ang kulubot sa mukha niya ay mas lalong dumami. Yes, Relanie, at alam iyan ng mami mo. I gritted my teeth and I realized something. Napatingin ako kay Mami na mas interesado pa yata sa financial reports sa iPad kaysa sa sasabihin ko. Nagpaalam ako sa kanya kagabi na bibisitahin kita dahil gusto kong kumbinsihin ka na huwag umalis dito. Si Tito Bernardo. Mami! I called my mom's attention. Yes, Relanie. I don't tell you things but I tell your tito about my opinions sa mga desisyon mo. At siguro nakita niya na malungkot ako na iniisip mong bumukod. I wanted to get out of here precisely because of that, Mommy. It's creepy every time he tries to open my door in the middle of the night. I feel unsafe. Tumawa si Tito Bernardo. Why would you feel unsafe, Iha? That's ridiculous. Oo nga, Relanie. Bernardo is like your dad. Napatayo ako sa huling sinabi ni Mami.
Lalo na dahil napapansin ko na hindi talaga niya maibigay ng buo ang atensyon niya dahil sa iPad ng sekretarya. Ngayon lang siya bumaling nang nakitang tumayo ako at galit na. No, he isn't. He's creepy. I don't wanna live in a household with a person like him, trying to get in my room every chance he can get. At ano naman ang gagawin ko sa kwarto mo, iha? Natatawang tanong ni Tito Bernardo. You're imagining things, Relanie. You are indeed now a grown-up. Shut up! You're disgusting! Relanie! Umalingaw-ngaw ang boses ni Mami sa buong silid. Nangilid ang mga luha ko habang tinitignan siya. Ano ba yung karumihang iniisip mo sa Tito Bernardo mo? Anong klaseng pag-iisip yan? Bumisita lang naman siya sa'yo kasi nag-aalala siya sa mga desisyon mo. Hindi mo dapat siya pinagsasalitaan ng ganyan. And what about those night visits all these years? What about that, Mom? Ganoon din yon. If he had evil thoughts about you, then he could have done something so evil all these years, iha? Unti-unting pumikit si Mami at hinawakan ang kanyang ulo. Napatayo si Tito Bernardo, sumulyap sa akin at umiling muna bago dinaluhan si Mami at nagtawag ng nurse at iba pang kasambahay. Ma'am! Nanginig ang labi ko at mabilis na dumalo na rin, bahagyang nagsisisi sa biglaan kong pagsabog. Tulala ako sa opisina habang inaalala ko ang nangyari. Mabuti na lang at ilang sandali lang, kumalma rin si Mami at umayos din ang vital signs niya. Para umayos siya, sumang-ayon na lang ako sa lahat ng sinabi niyang pagtatanggol kay Tito Bernardo kahit na sa isipan ko, hinding-hindi magbabago ang tingin ko roon. Pumasok si Mami pagkatapos kumalma at kumain. Tito Bernardo assured her that it's normal for me to think ill of him dahil hindi naman siya ang totoong tatay ko at siguro raw hinding-hindi ko siya matututunang mahalin sa ganoong paraan. I am so disgusted but I didn't want to make it worse for Mami. I shut my mouth but my head wants to explode. The door opened and I saw Aries went inside my office. I sighed and just opened my laptop to see the interiors I designed last night. Good morning, he greeted. Morning. Nagpatuloy ako sa pagtipa. Tumigil naman siya sa harap ko. His usual scent-up mask, expensive perfume, and aftershave attacked my nose. Bagong ligo at may coat and tie pa nang pumasok, gaya ng madalas niyang itsura sa umaga. Are you alright? He asked. Napabaling ako sa kanya. Sometimes it amazes me how he knows me too much. I'm fine. Why? His brow shot up. Hindi siya sumagot pero isang sipa niya lang sa swivel chair sa harap at lipat nito sa gilid ko. Alam ko na rin kung ano ang iniisip niya. Or maybe I am just too transparent. Kung ganoon, masyado bang manhid si Mami? Tumabi siya gaya sa ayos namin kagabi, pero may kalayuan lang ngayon. Nilingon ko siya at seryoso niya akong tiningnan. What? You're dressed up too perfectly whenever you're upset. May problema ba? Parang nakalimutan ko ang problema ko sa pagkakamangha sa kanya. Hindi ko alam kung kailan niya iyon napansin at hindi ko rin iyon naisip. Now that he mentioned it, I realized that he's right. Tuwing may bumabagabag nga sa akin, sinisikap kong magmukhang walang problema. Today, I'm dressed in a long-sleeve light rosewood pink with a pencil skirt in midi-length. It's formal and very stiff for my real style, but I chose it to feel better. Wala naman, sabi ko at nag-iwas ng tingin. Hindi siya nagsalita, kaya naibalik ko ulit sa kanya ang tingin ko. Tumitig lang siya. Seryoso at medyo nadidipi na ang kapal ng kilay at itim na mga mata. My heart suddenly raced in a manner that only he could make me feel. Matapang ko siyang tinitigan. Gustong patunayan sa sarili ko na wala lang to. Pero habang tumatagal, lalo naghuhuramentado ang puso ko. Alright, what's comfort food? Akala ko naniniwala siya na wala akong problema. Bakit siya magtatanong ng comfort food? I sighed and stopped thinking too much about Aries' action. Anything sinful like cake or pizza, but I'm on a diet. He sighed. You shouldn't. You're thinner right now than years ago. I rolled my eyes at him. I shed some baby fats. Iyon lang yun. Nagtaas siya ng kilay pero seryoso pa rin. Naninimbang, tahimik pero parang nagbibiro. I have to go to the sites this morning. Dadaan ako para sa pizza. I'll send you the cake later. Don't eat your meal plan and wait for me. Nataba ako. Wala sa sarili kong sinabi. He sighed and tilted his head. Anong cake ang gusto mong kainin? Ibibilin ko kay Amelia. Ngumuso ako at naisip ang chocolate cake. Kaso, kavasa cake? Meron ka ba nun?
Madrama siyang yumuko na para bang bigong-bigo. Pumikit siya ng mariin at bahagyang humalakhak. What? Lito ko siyang nilingon at sinimangutan. He licked his lower lips. Kinagat niya rin iyon at inangat ulit ang tingin sa akin. He looked so amused while I am confused. Wala ka nun? Umiling siya. I can let Amelia buy some. Mayroon sa baba. Saan ba makakabili ng kavasa cake? Sa baba? He chuckled again. But baby, he slightly put some strands of my hair at the back of my ear. Nagtaas ako ng kilay, nalilito sa kung anong nakakatawa. It's cassava cake, not kavasa cake. Namilog ang mga mata ko at unti-unting uminit ang pisngi. What? Hindi Kavasa cake yon. Ngumuso siya at tinitigan lang ako. Halatang natatawa pa rin bago umiling. It's cassava cake. Itinulak ko siya palayo sa akin at gumalaw ang swivel chair ko para makaharap siya. No, it's not. Magtatanong ako sa right wing. They are in fieldwork. You can ask Amelia though. Hindi alam ni Amelia yon. Binigyan lang ako ni Joey. It's a popular dessert, so yes, Amelia knows that. No, it's not. My last attempt to insist that Ares Riago doesn't know a thing about this commoner's dessert. For sure, he's a Riago. Mas mayaman sila sa amin. Hindi niya alam ito. But, my baby can call it however she wants. He said indulgently even when he's already so amused. It's kavasa cake, Ares! Pilit ko pa rin. He chuckled. Yes, Relanie, kavasa cake. Ngayong pinagbigyan niya ako, parang mas nakaramdam ako ng kahihiyan at pagkakamali. Yumuko ako at inisip ng mabuti ang totoong tawag doon, pero dahil kumbinsido ako na tama ako, wala akong magawa. But does Ares Riago really make mistakes? Kung ganoon, tama siya at mali nga ako? He makes mistakes. He believed my lies and I fooled him. But then again, were those really lies? Hey, he chuckled and pulled me when he noticed my silence. I said you can call it however you want it called. No! Pinapahiya mo ako eh! He gave a harsh bark of laughter. Mas lalo akong sumimangot at napahiya sa kanya. He pulled my chair closer in place, his thigh now in front of my knees, lording over them. Then you can call it that way when you're with me. Huwag sa ibang tao, Relanie. I sighed harshly and got angrier. Parang may pakiramdam nga akong tama siya. Kailan nga ba siya nagkamali ulit? At lalo na sa mga ganitong bagay. What else do you want for our lunch? Wala na! He chuckled again. What are you going to do today? I glared at him for a while. Work! At huwag mong ibibigay sa akin ang trabaho ko ng 4:00. May lakad ako kaya hindi ako pwede mag-overtime. Oh? Where? I'll buy some stuff for my condo. I have a meeting this afternoon but it will be done before 3. After that, I have no appointment. Sasamahan na kita. Ako na! Giit ko kahit na medyo ayos lang din nakasama ko siya. I won't pay for your things, please. Itinuro niya ang nasa laptop ko. Natanaw niya ang interior design na gawa ko. Is that your design? Yeah. I like it. Puri niya. I rolled my eyes and smiled a bit because I've got a feeling. Ang tagal na niya sa trabahong ito at nasisiguro kong mahirap na siyang paluguran. Maniwala naman ako na maganda nga ang gawa ko hindi naman ako nag-aral ng interior design. Nagpapasipsip na naman para magustuhan ko. Shut up. It's true. It's nice. He chuckled again. I'll come with you later so I can help you choose. I know a premium showroom of the Samaniegos. Nilingon ko siya at naisip na minsan ko ring nagustuhan ng ilang disenyo ng mga Samaniego. Hindi kami kailan nagkaroon ng business sa kanila kaya hindi kami associates. Lalo na dahil may subsidiary company sina Tito Bernardo na mga furniture. Kaya lalong hindi ako pwede sa mga Samaniego. Kahit pa gusto ko nga ang mga premium designs nila. But we should search for other designers. The more designers, the better. What do you think? I sighed. Alright. Makakatulong nga siya. I have to contact our family's atelier to give me a gown for Herreriago's birthday. Bukas na lang ako magfi-fitting. At hinihintay ko pa ang sagot ng Dubai-based designer na inirekomenda sa akin. Hindi ko alam kung makakapag-design pa ba ako ng gown para sa gala o hanap na lang din ng ready-to-wear. He smiled and slowly tilted his head and found my lips. My lips parted a bit before he could even come close. Marahan akong pumikit at tinama ang marahan niyang halik.
I'll be back before lunch, he whispered. My sleepy eyes wanted to stay shut for his kisses, but he's done. Tumayo siya. Umayos ako sa pagkakaupo kahit na nangihina pa. He smirked and looked at me. Hintayin mo ako sa lunch. Marahan akong tumango. Hindi siya nililingon. He chuckled again before leaving. I can't help but notice how I felt a lot better. Mayroon akong kaunting trabaho na i-review galing sa team ko, pero confident naman ako na matatapos ko iyon sa araw na iyon. Pagkatapos bumisita ni Ares, bahagya akong nakaramdam ng ginhawa. I know my problems are not yet solved. Ni hindi ko maamin sa kanya ano ang mga problema ko at mukha ring hindi siya kumbinsido sa mga sagot ko. Hindi niya nga lang ako pinipilit na magsalita at hindi pa rin naman ako komportableng sabihin kahit kanino iyon. I just feel lighter after that. The reason why after a few hours of working, I couldn't help but doze off in my large swivel chair. Hindi ako nakatulog buong gabi at ngayon lang ako kumalma. It's sad to say that I feel safer in this office than our house. Nagising nga lang ako. Hindi ko alam kung ilang minuto umabot ba ako ng 1 oras na tulog. Nagising ako nang narinig ang kaunting ingay sa pagpasok ng kusina. At nang inaantok pang natanaw na si Hera Riego iyon, halos napatalon ako sa kinaupuan ko at agad na nag-ayos. Nakakahiya. She caught me slacking off and sleeping while working. Sinulyapan ko ang orasan at kahit na break time na naman, ay alam kong walang magandang eksplanasyon sa pagtulog ko sa trabaho. Napatayo ako at napatikhim. Good noon, ma'am. I'm sorry. Nakatulog po ako ng kaunti. Nagtaas siya ng kilay sa akin at pinasada ang mga mata sa buong opisina. Mukha namang wala siyang pakialam sa naabutang ayos ko, pero alam kong hindi maganda iyon. She stopped on my bookshelf and looked at the book titles. Hindi na ako makahagilap ng salita habang lumalapit ako. Natigil ako sa paglalakad nang nilingon niya na ako. So, this is your office? Yes ma'am. Where's Ares? Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko rin alam nasaan siya. Mabuti na lang at pagkatapos ng ilang sandali, pumasok si Ares na may dalang pizza. Tumikhim ako at itinuro siya kahit na napalingon na naman si Herreriago sa kanya. I saw how the older woman looked at her son's pizza box. Mama, si Ares. Ares, I came to visit since I heard pabalik ka na. Hindi natanggal ang tingin niya sa dala nitong pizza box. Nilingon ako ni Hera pagkatapos. Yeah, bumili lang ako nito kaya medyo natagalan, Mama. Did you have your lunch? She sighed. Akit ako papunta sa papa mo. I just want to remind you of your meeting this 1 o'clock. Yes, I know. I'll be there. Tumango si Hera at muling tiningnan ang mga dala ni Ares. Nilingon niya naman ulit ako. Uminit ang pisngi ko, hindi alam kung anong sasabihin o kung may dapat pa ba akong sabihin. I'll go now and have my lunch. How about you? Do you wanna join us? Ares slightly chuckled and shook his head. No, Mama. I'll eat my lunch here. Oh, nilingon ulit ako ni Herreriago. Well then, lumapit siya sa anak at marahang hinaplos ang pisngi bago tumulak. Naglakad siya patungo sa pintuan at sinundan naman agad ni Ares para pagbuksan. Tiningnan ni Hera ang anak bago sumulyap muli sa akin. Seryoso siya kaya hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya bago tuluyang lumabas. Nilingon ako ni Ares nang kaming dalawa na lang. Nilapag niya ang pizza sa lamesa at tinanaw akong tahimik lang na naestatwa roon. Are you alright? What's wrong? Unti-unti siyang lumapit sa akin. Umiling naman ako. Your mom is scary, sagot ko. He chuckled. Bakit? Anong sinabi sa'yo? Wala naman. Pero, naabutan niya akong natutulog kaya nakakahiya. At baka nagalit siya dahil hindi ako professional. Umiling siya. Don't worry about it. Nagkatinginan kami. His head tilted. But why are you sleeping anyway? Are you so bored? Umiling ako. Hindi ako nakatulog kagabi eh. Tinitigan niya ako. Ngayon, medyo sumeryoso na. Doon ko lang namalayan na masyado akong maraming sinasabi sa kanya. Hindi na dapat ako nagsasalita. Hindi ko nga lang din alam kung bakit ang dali kong umamin basta siya ang kausap ko. What's wrong? I laughed awkwardly a bit. Nag-design ng kondo kaya hindi ako nakatulog. His eyes narrowed. You did that all night? Nagtaas ako ng kilay. Bakit? Hindi ba mukhang pinaghirapan ng disenyo ko? Biro ko.
Natili nga lang siyang seryoso at mukhang hindi binibili ang biro ko. Are you okay? Yeah, I'm okay. Sabi ko at dumiretso na lang sa lamesa kung nasaan ang pizza na nilapag niya. Sinundan niya ako ng tingin at sa huli, sinamahan na sa pag-upo roon. I opened the pizza box and clapped my hands. It's been a while since I last ate pizza. Kahit na natutuwa na ako, natiling seryoso ang tingin ni Ares sa akin. Nag-away ba kayo ng mami mo? Ngumusa ako at tumigil sa marahang palakpak dahil sa tanong niya. Somehow, I felt lighter the moment those words touched his lips. Ayaw kong sabihin pero alam kong kahit paano, hindi pwedeng sinasarili ko ang mga ganitong problema. I still don't want to tell him everything. I'm not ready, but I guess it will help if I tell him some things. Nagbuntong hininga ako. Ayaw niyang lumipat ako. Tumitig si Ares sa akin ng ilang sandali ulit. Nagkatinginan kami. Tumango lang siya at wala nang sinabi.